Dito, sunod. Mga kababayan. Kung noong 2016 at 2022, wala tayong Vice President kasi lutang, tapos lugaw. Alin ang mas lutang, mga kababayan? Dito sa statement ni Sara. Ipaparinig ko sa inyo, mga kababayan. Ano kayang utak ni Sara meron siya? Kasi ang mga DDS sabi nila, si Leni Robredo daw lutang, si Leni Robredo daw ay lugaw. Ngayon, pakinggan ninyo, mga kababayan, itong sinabi ni Sara sa interview ng SMNI na bakit daw hindi magpadala ng eroplano si PBBM or ang Administrasyong Marcos sa lugar na may gulo. Siya nga daw, nung panahon ng pandemic, nagbayad at kumontrata daw sila ng mga airlines para mapauwi lang ang mga taga Mindanao o taga Davao dito sa Maynila kasi apektado sa COVID. Pakinggan nyo, mga kababayan, ang reaksyon ni Sara patungkol dyan sa bakit hindi magpadala ng eroplano. Simple lang naman para bawiin at kunin itong mga Pilipino na apektado sa gulo. Kaya ngayon, mga kababayan, reaksyonan ko yan. Tignan na, pakinggan natin. Napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded ng mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo. Ayan. So ngayon, mga kababayan, kung meron mang lutang na sinabi ang mga DDS at merong lugaw na sinabi ang mga DDS, anong tawag niyo kay Sara? Sobra pa sa lutang. Sobra pa sa bangag. Sobra pa sa tambaluslos. Bakit? Pakinggan niyo, mga kababayan, ang aking reaksyon. Noong panahon ng COVID, hindi pinagbawalan ang mga eroplanong lumipad. Ang panahon na gera ngayon sa Iran, Israel at Amerika, pag mayroong eroplano na lumipad dyan, sa airspace ng lugar ng Iran, ng lugar ng Saudi, lugar ng Dubai, lugar ng Arab country, pag nakita yan dyan na may lumipad na eroplano at sakay mga Pilipino, na pagkamalan kayo na mga eroplano kayo ng kalaban at tinira kayo ng missile, saan mo pupulutin ang mga Pilipino? Di ba? Doon, mabilis lang naman. Halimbawa, magbayad ka 1 billion, Cebu Pacific, pabalik-balikin mo yan 10 beses dyan, from Dubai, from Arab country to Philippines, kunin ang mga Pilipinong na stranded sa gera. Walang problema. Pero, ang problema doon, kung mapagkamalan kang eroplano ka ng kalaban at bigla kang tinarget ng missile, saan pupulutin yung sakay? Hindi nga? Noong panahon ng COVID, tao ang pinagbawalang lumabas. Pero hindi pinagbawalan lumipad sa outer space at sa himpapawid. Ang usapan kasi dyan, Sara, gera. Gera ang pag-usapan dyan. Alam mo ba na sinasarado ang mga airport kapag may gera? Pinagbawalan na may mga lumilipad sa himpapawid na hindi alam at kahina-hinala kasi mapagkamalan kang kalaban, tatargetin ka ng missile, mapupulbo ka sa himpapawid. At cancel lahat ng travel kung saan yung bansa na apektado sa gera. Ngayon, Sara, tanungin kita, kahit sino ang offeran mo ng perang milyon-milyon, bilyon-bilyon pamasahe sa mga OFW para makauwi lang, kung ako ang may-ari ng eroplano o airlines, hindi ako papayag. Yung ipangbayad mong pamasahe dyan sa mga Pilipinong apektado sa gera,
kulang pa doon sa eroplano ko pag napulbo. Di ba? Oh. At sinong tanga na airlines na sasalungat sa warning at notice na bawal lumipad? Sinong pilot, Sarah, ang papayag na lilipad doon magdadrive ng eroplano sa airspace ng Iran, Jordan, Israel, Lebanon, Saudi, Dubai, Arab country, na pinagbawalan nga? Diba? Sinong tanga naman ang kukuha? Mabilis lang naman. Mabilis lang naman. Sabihin mo, mag-arkila ka ng eroplano, babayaran mo. Mabilis lang. Sara, ang tanong, sinong piloto magdadrive? Tanong ko lang, sinong piloto ang magdadrive? At, higit sa lahat, pinagbawalan po talaga lahat ng airlines na lumipad sa mga lugar na pinagbabawal dahil apektado sa gera. So ngayon, Sarah, yan nga ang kasabihan. Ang pagtakbo ng presidente, hindi mo pwedeng pag-isipan lang ng 1 linggo, 2 linggo, 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pag-isipan mo na yan ng milyon-milyong beses. Kasi bakit? Speaking of eroplano, Speaking of eroplano, Sarah, ganito. Halimbawa, ikaw ang piloto sa eroplano. Kami lahat ng Pilipino ang sasakay. Ano kaya mangyari sa atin? Hindi nga. Anong mangyari sa ating bansa kung ang bansang Pilipinas ay isang malaking eroplano at si Sarah ang piloto? Saan tayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? At mga kababayan, tatanungin ko kayo, kung meron mang eroplano, si Sarah ang piloto, sasakay ba kayo? Kung ako, mga kababayan, hindi ako sasakay. Bakit? Si Sara Duterte, hindi po siya piloto. Kung siya ang magmamaneho sa isang eroplano na hindi naman siya piloto, tas tayo ang pasahero, lahat tayo mamamatay. Yan ang totoo. Kaya Sarah, yung mga iniisip mo, yung mga iniisip mo, daig mo pa ang direktor ng Encantadia. Totoo yan. Biruin mo, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na apoy lumalabas sa daliri. 'Di ba? Isipin mong mabuti, madali lang naman magpadala ng eroplano. Sunduin ang mga Pilipino doon. Sara, kahit sino na may hawak sa aviation, hindi ka papayagan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, maging ano ka na lang, maging bayani ka na lang, sir, magpiloto ka na lang, i-drive mo yung eroplano. Putang ina, palipad ka pa lang papuntang UAE, bubumbahin ka na Huwag ka mag-expect na makauwi ka pa. Diba? Katangahan yan, Sarah. Napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang... Madali magpadala ng eroplano kundi remote. Para kahit sumabog, walang mamamatay. Diyos ko po, ang klaseng utak meron yan. Stranded ng mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using... Ngayon, Sarah, yung nangungontrata ka, sinabi ba na ang Kalawakan bawal lumipad? Sinabi ba nga ang Kalawakan ay sinasarado o hindi? May nagwa-warning ba na yung COVID na pag nagpalipad ka ng eroplano, titirahin ka ng missile? May ganun ba? Kasi kung merong ganun, napaka-imposible po yan. Pero kung ang sabi, bawal kang lumusot sa ibang bansa kasi may COVID, tao, okay yun. Pero kung eroplano, pinagbawalan, maniwala ako sa'yo.
COVID funds. Mm. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang... Anong airlines yan, Sarah? Philippine Airlines o Cebu Pacific? Kasi kung Philippine Airlines yan, hindi ako maniniwala. Pinapabayad ng tatay mo yung 6 billion na utang. Diba? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, kung meron kang presidente ganyan pang iisip, mahirap. Mahirap talaga. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Hindi natin alam kung ano ang future ng ating bansa. Biruin mo, kung makapag-demand ka ng ganyan na akala mo ikaw may-ari ng mundo. So, ano pala ang gagawin nun, Sarah? Magpadala tayo ng eroplano doon, sa Iran. Tapos, sasabihin mo doon sa impapawid, "Oy, Iranian leaders, huwag kayong magpaputok ng missile, Pilipino to, hindi kami kasali sa away ninyo." Papakinggan ka ng Iran? Ha? Magpadala ka ng eroplano doon, tapos pupuntahan mo yung yung military base ng Iran. "Sir, ako po'y nakikiusap. Ni hao, Xi Pao, Xi Pu, Xi Jinping, Gurgur. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Naaalala mo pa ba? Gaganon ka? Ha? She may not like my answer. She may not like my say. Ang ganunin mo? Ha? Tapos paliliparin na yung aeroplano? Sakay na yung mga Pilipino? Poga, Sarah. Kung ganyan lang din naman kadali, Sarah, ay magbubuluntaryo talaga kung sumama. O, baka sakali makakita ako ng Iranian gwapo doon, iuwi ko pa sa Pilipinas. Diba? Ano yun? Diba? Tapos, galing tayo sa Iran, lilipad na. Shoo! Kasi, hindi tayo matatakot kasi nakausap na natin yung military base ng Iran na, "Sir, hindi muna kami, huwag nyo muna kami barilin. Hindi muna kayo tira sa amin. Kami muna lipad. Sakay muna kami eroplano, uwi muna kami Pilipinas. Gulo kayo dito, gira-gira kayo. Bahala kayo dyan, barilan kami, uwi muna." Sasabihin naman ng mga Iranian military, "Okay, wala problema, Sarah. Okay yan. Kiss muna bago alis." So okay na, kalipad tayo. So nung paglipad natin, hindi natin alam na ang Israel, ang akala nila, Iranian yun, titirahin tayo ng missile ng Israel, patay tayo. Tapos, hindi mo nakita yung advisory ng Qatar? Lahat ng dumadaan sa airspace nila ay papasabugin. Butang ina. Saan ba dadaan ng eroplano? Hindi ba tayo dadaan ng Qatar? Mula Iran? Siyempre, tatawid tayo ng Qatar. Di ba? Ano ang advisory ng Qatar? Lahat ng dumadaan sa airspace nila ay pasasabugin. Kita mo? Pwede pagdaan natin doon, pulbo na tayo sa Qatar pa lang. Kunyitang yan. Kita nyo yan? Ay, nako. Tigil-tigilan nyo mga imahinasyon ninyo, oy. Wala. Mabilis sabihin, Sarah, pero mahirap gawin. Nilipad namin noong panahon ngayon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, Sarah, dyan pa nga lang nagsinungaling ka na eh. Paano mo nasabi na nag-arkila kayo ng mga airlines noon at nilipad ninyo, hindi ka naman kasali sa nagda-drive? Bakit? Habang sinusundo mo ba yung mga Pilipino, kasabay ka bang sumakay? Huwag mo sabihin nilipad namin. Kasi ang layo-layo dito sa statement mo. 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon ngayon. At hindi lang mga... Sarah, dyan pa lang sa statement mo, nagsisinungaling ka na. Paano mo nilipad, hindi ka naman kasali? Paano ka nilipad, hindi ka naman kasaling nagsundo? At higit sa lahat, hindi ka naman kasabay sumakay sa aeroplano. Hindi kasi si GC Casuho na, lumipad ang aming team
team sa di umano. Ganun ba? Lumipad ang aming team. Ganun ba yun? Kung makag-credit si Sarah, akala mo naman. Sarah, kahit sabihin mong lumipad kami kasabay ng mga sinundo, hindi pa rin mabura sa isipan namin na wala kang kwenta. Diba? Yun ang katotohanan. Kahit sabihin mong sinamahan mo, sinundo mo yung mga apektado sa COVID noon, mga na-stranded, hindi mo mabubura sa isipan namin na wala kang kwenta. Kasi yung salitang lumipad, si Jessica Soho lang naaalala namin, lumipad ang aming team. Di umano. May multo. Si Jessica Soho lang naaalala namin sa ganyan. Pero pag ikaw magsalita ganyan, di kami niniwala. Paano ka lumipad? Huwag ka pakpak. At tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan. Hindi nga ganyan kahirap pagpadala ng eroplano kung wala namang notice na pinagbawalang lumipad. Pero Sarah, kung meron namang advisory ang bansa na bawal magpalipad ng eroplano, putang ina, ikaw na lang magpiloto, ikaw lang una. Pag nag-success yung unang lipad mo, susunod kami. Pero kung pag unang lipad mo, pinasabog ka ng missile, bahala ka sa buhay mo. Ay, Diyos ko talaga. Continue. Man, saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao? BP sarado ang airspace. Baka daw pabagsakin. Hindi kasi... Ayan. Binara siya ni Dada. BP, paano daw kung sarado ang airspace at pabagsakin ng kalaban yung eroplano? Anong sagot niya? Hindi Tingnan nyo, pakinggan nyo. Saan man, saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao? Kaya lang BP sarado ang airspace. Baka daw pabagsakin. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Di ba ang sagot niya? Ang sabi ni Dada, paano kung pabagsakin ng eroplano at sarado ang airspace? Ang sagot niya, hindi kasi yung kaibigan ko galing Dubai, nakauwi siya. Sarah, ang Dubai, kaya sumabog yung airport nila, nabagsakan ng debris. Hindi missile ang bumagsak doon, debris. Katawan ng missile na sumabog, bumagsak doon sa airport. Pero hindi sila kasali sa tinira ng missile. Nabagsakan lang. Kaya ang Dubai ay hindi gumanti kasi hindi naman sinadya ng Iran yon. Ngayon, Sarah, ang pinakamaraming apektado talaga na lugar ay Iran. Ngayon, subukan mo kaya, Sarang, lumipad mula Iran. Kung hindi ka tatargetin at hindi sarado ang airspace. Utang ina, Dubai yung sa Sarah. Utang na loob. Hindi po magkasamang lugar ang Iran at Dubai. Ang layo po ng milyahe ng Iran sa Dubai. Kailangan pa bang ituro ko sa iyo yung mapa ng UAE? Kailangan pa bang ituro ko sa iyo yung mapa ng United Arab Emirates at Iran? Kunyeta, magkaiba yung airport ng Dubai, magkaiba yung airport ng Iran. Mas maraming apektadong Pilipino sa Iran kaysa sa Dubai. Nang inang yan, nakakabobo ka, ni Mal. Yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Kita Meron mo? po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't Kita nyo mga kababayan, dahil dyan, nawalan akong gana mag-content patungkol kay Sarah. Marinig ko pa lang yung salita niya, makakabaliw na eh. Diba? Kapag boses ni Sarah maririnig ko, maiisip ko talaga, bubo ba to? Kaya nawawala ng gana.
Kayo, tingnan ninyo. Naalala nyo yung lalaki kapag ka nagsalita, si Bato, si Bongo, si Digong, si Sara, hinampas niya ng maso yung TV. Ilang TV na kayo yung binasag ni Kuya? Ma? Nakakabwisit. Kung pwede lang itapon tong iPad, wag na kasi mahal, wala ko pambili. Wala na akong pang-reaction bukas. Di ba? Nako. Mga kababayan. Di ba? So yun po yun. Yung ating reaction. Mga kababayan, sa mga oras na ito, mahirap magkaroon ng presidente na halahala ang isip. Mahirap talaga, sa totoo lang. Hindi kasi, mga kababayan, ang style kasi ni Sara pag naging presidente yan, magiging martial law. De facto martial law ang labas dyan. Bakit? Pag sinabi niya, ipasara nyo to, ipasara agad. Which is kanyan ang ginawa ng tatay niya. Mga kababayan. Yung panahon ng tatay niya, silent martial law yun. Pag sinabi nyo, patigil nyo yan, tigil nyo yan. Sara nyo yan, sara nyo yan. Sara, sa Pilipinas kaya mong gawin yan kung maging presidente ka. Pero sa ibang bansa, hindi mo kayang utusan ang ibang bansa kasi hindi ka leader doon. 'Di ba? Ganyan ang mangyayari, mga kababayan. Pag si Sara naging presidente, pag sinabi niyang patayin niyo yan, patayin niyo yan. Isara niyo yan, isara niyo yan. Iangat mo to, iangat mo to. Ganyan ang ugali nila. Ang totoo diyan, hindi sila magtatrabaho. Puro sila mando. Ha? Puro sila mando, puro sila mandar, puro sila mandi. Hindi sila gumagalaw. Utos lang dito, utos lang doon. Kapag may nasilip ang media na problema, ang gagawin, ipapatay lahat para tapos. Pag may nasilip na maling building, ipabagsak lahat para mawala ang building. Ganyan sila, mga kababayan. Kita mo si Digong? Magnetic lifter. Anong nangyari? Para hindi madawit yung anak niya, pati ang manugang niya, anong ginawa? Lahat ng nakabisto, lahat na nakahuli sa magnetic lifter, kinulong lahat ni Digong. Di tapos. Ganyan ang sakit nila, mga kababayan. Kaya pag sila ang naging presidente, silent martial law ang kalabasan. Nakita nyo yon, mga kababayan? Biruin mo, nahuli ang magnetic lifter ni Michael Yang. Imbis nang ikulong ni Digong ay yung mga Chinese na nagpapadala ng magnetic lifter, ang ginawa, yung mga taga Bureau of Customs, yung mga taga Bureau of Immigration, yung mga taga NBI, yun yung kinulong niya lahat. Para tapos ang issue. Kita nyo? Diba? Ganun po yun, mga kababayan. So, yun lamang po yung ating live, mga oras na to, mga kababayan. Mahirap magkaroon ng presidente, puro utos. Mahirap magkaroon ng presidente na hindi nag-iisip. Yung pag sinabi mong isara, isara. Pag sinabi mong ayaw mo, ayaw mo. Pangit yung ganyan. Hindi tayo mag-i-improve niyan. Mangyari dyan, walang mag-i-invest sa ating bansa. Natatakot. Kaya tignan nyo, nung panahon ni Digong, do you think maraming investor sa ating bansa? Wala. Lahat ng diplomat pinalayas niya. Naalala nyo yung mga diplomat? European Union, American soldiers, yung mga EU, yung taga-EU, yung mga taga-UN, lahat pinalayas niya. Naglayasan lahat. Tapos, pag nakita natin, ang unlad ng ating ekonomiya, paano hindi unlad? Ang laki ng utang mo sa China. Trilyon ang utang niya. Malamang, ang isipin ng tao, hindi tayo naghihirap. Bakit? Ang laki ng utang, ang laki ng pera eh. Noong bumaba siya, putang ina. Tignan mo, sinundan ni Marcos ngayon. 14 trillion. 'Di ba? Saan si Marcos makautang yan? Ang panibago, kung hindi pa tayo bayad sa utang ni Digong. Makakaahon ang Pilipinas kung ang utang ni Digong na iniwan mababayaran. Paano tayo magbayad ng utang? Wala na mga businesses kasi panahon ng inutang ni Digong, COVID yan. 'Di ba? Saan tayo babawi? 'Di ba? Saan tayo babawi? Ay nako. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po masyadong habaan.
Si actually, mag-alas 11 na. So, mag-ingat po tayo. God bless. Thank you. Hindi ko po kayo maisa-isa. Bye-bye.